Alright, good morning mga ka-Sigler. Ito pong muli ang inyong Sigler's Kalikot Moto. So, for today's video, merong mga nagre-request sa akin na Sir, baka pwedeng i-update nyo po kami sa handle riser na ginagamit ninyo. So, tama-tama guys, kasi meron akong isang bagong binili at i-share ko muli sa inyo. So, ang pag-usapan natin is all about handlebar riser ng motocross. Again, disclaimer, no, I'm not an expert pagdating sa motocross or endurocross. I'm just a hobbyist, pero gusto kong i-share sa inyo yung mga ginagamit ko. So, for today, salamat nga pala sa mga nagre-request. Meron ako isang nabili na magandang handlebar riser at gustong-gusto ko siya kasi high quality yung ginamit na materyales. Pagka sinabi natin high quality, don't expect na budget meal yung handlebar riser. Yung isa kong ginamit before, meron siyang kaibahan kasi. Ito yung dati kong ginagamit and maganda rin ito. Ito, subukan na to sa KRY nung nagkaroon tayo ng MX250. Sinubukan ko rin siya dun sa MX250. Pero meron ako isang nakita na bagay kasi meron siyang red accent. So, ito yung luma kong handlebar riser which is subuko siya. Yung KRY ko, KRY 200, nakakailang bagsak yun pero never itong nasisira. At this is a plug and play pagdating sa mga handlebar kasi itong bilog na to is 28mm and then meron siyang adapter for, may bushing adapter siya for 22mm na handlebars. Recently kasi ang gamit kong handlebar ay fat bar na RCB. A friend of mine gave me FMF na 909. Original galing ng Italy. Nagpalit ako, ginawa ko siyang 22. So, yun ang dahilan kung bakit binili ko tong isang handlebar riser. Ito guys, this one is aluminum cast. Actually, magaan naman siya at matibay yung klase. Sabi ko nga sa inyo, subuko na yan. And then the other one na nakita ko na nabili ko is ito. Ito yung nasa ibabaw, nakakabit yung ilalim niya. So this one is a CNC aluminum na ang ginamit nila rito is yung matigas na klase. I think T70 yata or T60, something like that. Either or T70 or T60 is sigurado yung quality nung aluminum pagkaganon. So ito mas magaan ito kumpara mo dito. No, kahit dalawa na sila. Magaan kasi CNC siya. So malalaman nating CNC yan. Yung mga gilid niya may mga pinagdaanan ng CNC. Kung familiar kayo sa mga ng CNC, makikita ninyo may mga siya, design ng CNC lang yung may gawa. Tapos makinis, magandang klase. And anodized yung kulay niya. Comment down below kung gusto nyong maghanap, pero ipopost ko sa description below yung pinagkuhanan ko nito. Ang isa kong nagustuhan sa kanya, so dito sa pinakaibabaw, itong butas na to, pwede kang maglagay ng extension na gagamit ka ng bolt. Siyempre, mas maiksi lang dapat yung bolt. Ito, pasok yan dito sa loob niya. Pwede mo yun yung itornilyo. Pero mas maganda kung magagamit mo to, meron ka pang isang extension. Dalawa yan guys, left and right nung handlebar riser, meron siyang ganyan. So, pwede kang maglagay dito ng extension na kung ano man yung gusto mo ikabit. So, it's up to you kung ano man yan. So, the good thing about this, lightweight siya. Tapos, the reason why I bought this is black and red accent. So, this one is CNC aluminum. Tapos, ito yung nasa taas. So, ito yung aking 909 na Italy made na handlebar. 22mm. So ito FMF. Plug and play lang siya actually sa sa MX250. Kung meron man adjustment, napaka-slight lang, konting-konti lang adjust mo. Pero plug and play lang siya. Hindi naman siya sobrang taas na i-rise yung handlebar mo. Pero for me, umangat lang ng 1 inch sa clamp niya, okay na yun. Hindi naman kailangan sobrang taas ng natin na riser. Sakto lang na na-elevate ng konti yung arms mo. So okay na siya. So ayan siya guys.
So sabi ko nga, pwede kayo maglagay dito ng tornilyo, dalawa yan. So kung ano pwede nyo ikabit, no? So maganda actually yung design and napakatibay. Aesthetic wise, pag tinignan nyo, di ba? Kung ang motif ng tornilyo is red, so ayan. Actually marami siyang kulay. Mayroong blue, alam ko may blue, may green, may orange, may red, tsaka may pure black. Check nyo lang yung link sa baba. Lalagay natin yun and comment down below kung nahirapan kayo maghanap, is let me know kung gusto nyo yung ganitong klaseng handlebar riser, no? Ang gandang klase. So ayun guys, no, yun ang update natin. Ako ang aking rule of thumb is never to sacrifice yung quality. Yes, makakamura ka, pero ang tanong doon is kamusta ba yung quality ng mura? So, ako ang ginagawa ko, pag tumitingin ako sa mga e-commerce store like Lazada, Shopee, and eBay, Amazon. So, yun yung mga pinagkukuha na natin ng mga binibilan natin. Ang palagi ko kine-check is yung product ba is okay, magandang klase ba siya. And if magandang klase, definitely, syempre, yung price nun ay sabihin natin talagang may labad yung price. So, ang ginagawa ko is nag-aabang ako ng sale nila. Nilalagay ko lang muna sa cart. Tapos, pag nakita kong kaya ko na yung price ng naka-sale, so saka ko siya kinukuha. Minsan binibili ko siya kahit hindi ko pa naman siya ganun gagamitin. Kasi naka-sale eh. So, that's the idea na kinukuha ko. Kapag naka-sale yung gusto kong bilhin, binibili ko siya kahit na hindi ko pa siya gagamitin for that time. Para pag dumating yung time na gagamitin ko na siya, hawak ko na siya at mura lang yung price. Sa mga nag-request ng video, salamat sa inyo na kahit sa isang maiksing video ay binigyan nyo ako ng idea to share kung ano yung ginagamit kong handlebar. So, marami na kasi nagtanong sa akin, yung mga subscriber natin. So, salamat sa inyo guys. Isa pang update na ginawa natin. So, nagbalita ako ng seat cover ng MX250. Kasi yung stock na seat cover niya, manipis. Yung stock na upuan ng MX250 is medyo madulas yung kapag napuno ng putik. Nag-design ako ng sarili kong style. So actually itong style na ganito ay common to sa mga dirt bikes. Pero the difference is yung iba, walang foam yung ilalim niya. Kaya hindi nag-i-emboss yung katulad nito guys. Yan siya, naka-emboss siya. So pag tinignan niya yung sa side, ito mga to nakaumbok. Tapos medyo malalapad. Ang ginamit ko rito ay yung parang dimpled yung style ng texture niya. At makapal siya, no? Rubberized siya. Makapal. Sabi ng pinagpagawan ko, parang Thailand made daw to. So ito daw talaga yung ginagamit nila pagdating sa mga racing motors, ganun. Tapos ito ay ordinary parang synthetic leather, no? So guys, ang design nito, sabi ko doon sa pinagpagawan ko, kasi ang gusto nila is putol-putol. So red, tapos putol itong part na to, idudugtong nila sa red, tapos putol ito, idudugtong nila doon. Sabi ko, ang gusto ko yung style is straight ito, wala siyang cut in between. Tapos ito nakatahi sa ibabaw. So kaya pagka inangat nyo to, mapapansin niyo na straight yung design niyan. So actually, pinalagyan ko lang na red accent. Tapos sabi ko yung stitches kulay pula para bagay na bagay. Kasi red accent motif yung motor. Yun ang update natin sa ating MX250. So nagpalit tayo ng seat cover. Nagpalit din tayo ng handlebar riser. And sa ngayon, yung motor ko ay kabaklas. Kasi inaayos ko yung ibang parts. Abangan ninyo siguro by next week magkakabit ako ng decals. So babalitan natin yung decals nito. Okay guys, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa nag-request na gawa ng video yung handlebar. Bonus item natin is yung ating seat cover, no? So kung gusto niyo pong mag-inquire regarding sa handlebar riser na ginagamit ko, comment down below.
pati yung seat cover. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng seat cover, just comment down below, PM nyo lang ako sa Facebook account ko. So, ipopost natin yan. I guarantee you guys, maganda yung seat cover at saka maganda yung handlebar riser. So, let me know guys, comment down below. So, maraming salamat sa inyong pagsuporta. Maraming salamat sa pag-request. And sa nag-aabang ng kabuuan ng update natin, huwag kayong mag-alala guys, ginagawa na natin ng video yan. So, isa-isa natin lahat ng mga in-upgrade natin. Okay? So, thank you guys. Maraming salamat. So, if you're not yet subscriber, pwede kayo mag-subscribe. Hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa bawat video nating nilalabas. So, thank you very much. God bless you guys.